Talaga namang malakas ang laso na hiniling ng anak mo. Pinunta ng ospital mula sa taas hanggang sa baba at hindi nila mahanap kung bakit naging ganito siya ngayon. Eh di dahil sa'yo, kung hindi mo pinagpilitan araw-araw ang pagpapalason sa kanyang sabaw, paano siya magiging ganito? Hindi na aabot ng 1 taon. Sino ba naman kasi nagpapanggap na asawa mo na hindi aalis? Nakakainis. Di ba akong papakasalan mo na magiging misis mo? Nais ko talagang mamatay siya para may maiiwan na puwang para sa akin. Ah, nagising ang asawa mo. Huwag mo nang gawing biro yan. Ikaw na ang asawa ko. Siya, wala na siyang silbi. Isa na lang siyang bato na pagtungtong lamang. Isa kang kabit. San Hoy. Ikaw isang kabit. Nakakatawa ka talaga, Ming Shaoran. Si Iwan at ako ay makabarkada walang pakabata, walang pagtatanggi. Kung may magsabing, ako ang kabit. Ikaw pa nga pumuto ng relasyon namin. Kung hindi dahil sa mga ari-ari ng kumpanya mo, akala mo ba si Pisha magpapapakasa sa'yo ng sadya? Ang kumpanya, ang main group. Ngayon, U1 group na. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong umalis, aalagaan ko ang kumpanya mo. At syempre, aalagaan ko ang anak mo. Oo nga pala, hindi mo na siya anak. Ngayon, anak ko na siya. Kasi kagabi, sa sariling mga bibig, tinawag niya akong Mama. Ang anak ko. Hindi ba't ganun, Ming Shaoran? Hindi mo pa ba narinig? Si Xiaotong, tinawag niya akong Mama. Yung mama na yun, talaga naman ang sweet. Malabi ang tawag niya. Hayop kayong dalawa. Mga hayop. Kayo pa talaga ang may ganang agawin ng anak ko. Pesha, magsimula na tayo. Alalayan mo siya patungo sa huling paglalakbay. Bumalik na ako? Sun Hoy. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit, hindi ko papayagan na magtagumpay kayong dalawa, mga masamang tao. Wala kayong karapatang maging maligaya. Miss, ito inutos ni Mr. Yuan sa akin. Ang espesyal na saban na pinakulo para sa inyo. Huwag kalimutang ubusin ito. Ubusin mo ito lahat. Eh di dahil sa'yo, kung hindi mo pinagpilitan araw-araw ang pagpapalason sa kanyang sabaw, paano siya magiging ganito? Hindi na aabot ng 1 taon. Uminom mo hindi. Nung nakarang buhay, ininugulat ang mga bolang sabaw ng gawa niya hanggang sa mawala ko ng lakas at maging parang pati ng katawan. Wala nang pag-asa. Pero kung hindi ko inumin, sigurado akong mag-isip sila ng ibang paraan para sirain ako. Uminom na po kayo. Pasensya na po, mainit pa, kaya hindi ko nahawakan ng maayos. Walang anuman, miss. Meron pa sa kusina. Pupunta ko't kukunin ko pa. Miss, nilalamig po ba kayo? Bago lang akong nanganak, parang gusto ko laging may pantakip sa katawan. Kaya nga't kailangan mo pang inumin ang sabaw na ito. Kung hindi ka gagaling. Gagaling ba talaga ako? Sige, iinom na ako.
Ano nangyari? Bakit nagising ang bata? Ang robot ng panlinis ng sahig ang nakatama sa stroller. Pero, alam ko, hindi ko naman pinagana ang robot ng panlinis. Huwag ka na magpaliwanag. Pupunta ka na at ayusin ito. Medyo inaantok na ako. Pupunta na ako sa taas para magpahinga. Maghintay ka lang. Sisingilin ko kayong dalawa. Lahat kami, kasama na ako. Akala namin lahat. Si Yuan Pisha, ang pinakamagandang asawa sa mundo. Kaya Pisha, ano bang meron kaming Shaoran? Hindi siya karapat dapat maging CEO ng main group. Huwag mo siyang babuyin. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Sigurado kong kaya niyang pamahalaan ito. Maghintay ka lang, ang main group, mamamatay din sa mga kamay niya. Hindi mo dapat pangalalahanin ang hinaharap nito. Hindi pa ito ang oras mo. Mahal, kumusta ka na? Bakit hindi mo tinitinan ang anak natin? Ikaw ang pinakamahalaga. Kahit hanggang sa huling sandali, hindi ko maitatanggi na may pag-asa pa akong natitira sa kanya. Pero siya na mismo pumatay sa akin. Bakit hindi ka magsuot ng sarili mong damit at gamitin ang sarili mong pampaganda? Hindi ba't ikaw na mismo nagsabi na gusto mo magpasiklab? Eddie, ituloy mo na lang. Siya pa nagbigay ng trabaho sa'yo at tinulungan pa ang pamilya mo. Ganyan mo ba siya babalikan? Ano ba? Sabihin mo na nga. Huwag mo na akong gawin sa gabal. Sigurado ka bang pinainom mo na siya ng gamot? Huwag kang mag-alala. Hindi siya magigising. Ano man mangyari sa atin ngayong gabi, hindi na siya magigising. Hindi. Hindi dapat lang malaman na gising pa ako. Kung hindi, mabubunyag na ako. Kailan ba siya mamamatay? Hindi pa ngayon. Ano? May isang safe sa main group at ang pinakamataas na lihim ng main group. Lahat ay nasa kanya. Pero hindi pa niya pinagkatiwala sa akin ang password. Ang password ng safe? Noong nakarang buhay pala, ibinigay ko sa kanya ang password ng safe at doon ko naranasan pawasan ng pamilya ko. Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Naghihintay ka ba sa akin? Mahal, may surprise ako para sa'yo ngayong araw. Anong sorpresa? Itong password ng safe ng main group. Nandiyan ang mga core ng dokumento ng main group. Ibibigay ko ito sa'yo ngayon. Simula ngayon, ikaw nang bahala sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Basta't ipagkatiwala mo sa akin ng main group, tsak na aalagaan ko ang kumpanya. At pagkatapos, ikaw at ang anak natin ang mag-aalaga sa kaligayahan. Sige. Talaga namang lagyan sa lahat ng bagay. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba siyang gisingin? Sinabi ko na, hindi siya magigising. Kung magising siya, ibig sabihin, nagpapapanggap lang siya. Paano niyo malaman ang plano natin? Lagi siyang naniniwala na kayang talunin ng pagmamahal ang lahat. Basta't patuloy mo siyang ipadama sa kanya na mahal mo siya. Mapapaamo mo siya ng paunti-unti. Kahit sa bahay, sa bata, o sa kumpanya. Sa huli, iaalay niya lahat sa akin. At ako ano? Ako ba isang bahagi ng plano mo?
Bakit kailangan mong gawin kasing halaga ng babaeng ginagawa mong tunguhing tapakan? Ikaw ay kakaiba sa aking puso. Palagi mong kayang gawin ng babae na magpakasal at magpakamatay para sa'yo. Teka, parang nagpapanggap lang siya. Paano niya nalaman na hindi ako natutulog? Taon na kami kasal. Minamasdan ko mga gawain sa buhay niya. Alam na alam ko, hindi siya nagsusuot ng alahas habang natutulog. Lalo na ang hikaw. So ito palang pagkakamali. Ngayon ko lang nalaman. Binigyan ko siya ng pinakamatas na klase ng gamot. Baka nga, hindi niya kayang tiisan ng epekto ng gamot, kaya natulog na lang, nakalimutan siguro. Paano niyo makakalimutan? Siya si Ming Xiaoran, isang taong kahit pinakamalapit na kaibigan, hindi siya magtitiwala ng buo. Siya ang pinakamahusay na babaeng CEO. At ano ngayon, dahil sa atin, kinugol na siya sa ating mga kamay. Tingin ko, binigyan mo siya ng sobrang credits at sobrang maingat ka. Kung hindi tayo maging maingat, hindi tayo magtatagumpay. Kung kailangan maging matapang, kailangan maging matapang. Kung kailangan magpataw ng sakit, kailangan gawin. Hindi ako mabibigo sa'yo. Talagang walang kaluluwa. Meng Xiaoran, kung hindi ka magigising ngayon, hindi ka talaga nagpapanggap. Yuan Pensha, ngayon ko lang nalaman na itong limo sa likod ng malumanay at magiliw na imahe. Ito palang tunay mong pagkatao. Anong gagawin? Hindi pwedeng umiwas. Kahit tamaan, hindi ako iiwas. Ano? Hindi mo kaya? Hindi pwedeng manalo ang tao sa kanyang mga natural na reaksyon. Kapag may panganib, hindi mo kayang umiwas. At saka, hindi pa naman panahon ng kamatayan. Ayos lang, ibigay natin sa babaeng ito. Pinatanggal pa ng kaunti ang buhay niya. Kaya't magang ipagdiwag na natin ang ating tagumpay sa plano. Ang kanyang ari-arian at bahay, lahat ay sa atin. Ang isang normal na tao ay hindi makakaiwas sa natural na reaksyon. Pero ako, nabuhay na akong muli, isang taon na gumagapang mula sa impyerno. Ano pang hindi ko kayang tiisin? Salamat sa pagod mo, mahal ko. Itong regalo ko para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ito yung huling beses na nakita natin sa mall. Yung kwintas na yon. Oo, yun nga. Nakita ko nga madalas mo itong tinitignan, kaya alam ko talagang magugustuhan mo. Kaya't binili ko na ito para sa'yo. Salamat, mahal ko. Teka, paano naman ang sabaw na ito? Malaking may tutulong nito sa pagpapagaling pagkatapos ng panganganak. Kailangan mo itong inumin araw-araw. Maging maingat ka at magpagaling ka agad para makapunta na tayong tatlo at magkasamang magbakasyon. Sige, walang problema. Mapapagaling ako ng mabuti dito sa bahay. By the way, mahal ko, medyo nagsasawan ako dito sa bahay. Gusto kong magdaos na isang party. Sa loob ng ilang araw. Pwede ba? Manghihina na siya ng paunti-unti hanggang sa mawalan siya ng lakas. Hindi na kayang bumangon. Wala na rin siyang natitirang oras. Sa huling sandali ng buhay niya, isang huling kagustuhan, wala namang masama. Sige, basta masaya ka. May trabaho pa ako sa kumpanya. Kailangan ko muna silang tulungan. Ang galing mo talagang umarte. Paano ko malalaman kung hindi ko pa naranasan mamatay? Sa loob ng ilang araw. Ibigay mo na. Gusto ko magdaos ng party dito sa bahay. Particular kung inimbitahan si Huya Chan. Kailangan niya dumalo. Miss, ang bilis niya uminom ng gamot ngayon. Mancha ng sabaw? Hindi ba siya uminom ng gamot? Miss, ano ba yan? Miss, pakibigay na yung kumot. Hindi na kailangan. Ako na maglilinis. Miss, hindi ka pwedeng maglinis. San Hoy? Ang tapang mo naman. Sino nabigay sa'yo ng karapatan na tanggalin ang kumot ko? Miss,
Hindi ko ba kayo pinapangalagaan? Katatapos mo lang mga anak, mahinang katawan mo. At saka, sinabi ni Mr. Yuan na hindi ka pwede humawak ng malamig na tubig. Sige, kunin mo na tugasan. Ngayon, wala na akong magagawa. Kailangan ko lang maghanap ng paraan para may padala ka. Mas mabuti pa to kaysa mahulog sa kanilang mga kamay. Pesha, ano sa tingin mo? Magugustuhan kaya ng anak natin ang silid na ito? Ito ang unang regalo na ibinigay ng kanyang mga magulang nang malaman nila na darating siya sa mundong ito. Hindi ba niya magugustuhan? Bakit naman hindi? Huwag ka na magpanggap. Ang pagpapanggap mo, hindi convincing. Teka, ito palang mahirap kong ipakita na ekspresyon. Sa tuwing magkaroon tayo ng anak, lagi nating ayusin ang kanilang mga silid. Hindi pa nga ipinanganak si Daba, inisip mo na hinaharap. Siyempre, kasi ang hinaharap natin ay napakatagal pa. Nais ko sanang hindi ka madamay. Pasensya ka na, anak. Son, hoy. Ikaw na pa nag-aalaga sa bata? Kaya mo pa siya inalagaan? Ano ba nangyari, miss? Hindi ba binabalaan kita? Si Tong ay anak ko. Wala kang kinalaman kung paano ko asikasuin si Meng Xiaoran. Ang tanging hindi mo pwedeng galawin ay si Yitong. Hindi ko siya kinalaw. Si Yidong mismo nagkaroon ng allergy. Wala akong kinalaman. Si Ming Xiaoran. Si Ming Xiaoran ang pumasok sa kwarto niya. Kaya siya ang may kasalanan. Nagbibiro ka ba? Si Ming Xiaoran ang tunay niyang ina. Paano niya siya sasaktan? Ikaw, Sun Hui. Sinasabi ko sa'yo, kung magkakasala ka pa, papatayin kita! Magkakaroon din ako ng anak sa'yo balang araw. Bakit ba sinitindi mong anak na pinanganak ni Ming Xiaoran? Bakit? Sasabihin ko sa'yo, si Yitong ang tanging anak ni Ming Xiaoran. Siya ang tanging lehitimong tagapagmana. Siya ang humigit kumulang ng daang-daang milyong halaga ko. Pinag-isipan ko ng gusto nang may panganak ang batang yan. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Halos sirain mo mga plano ko! Hindi ko akalain, bagaman gumamit ako ng ligtas na paraan, nabuntis pa rin ako. Kaya pala, ikaw palang may pakana. Oo. Basta't nandyan si Yitong, maiiwasan mong mawala ako ng pansin sa mga gawaing bahay at nakatutok ako sa mga bagay dito at makakaya mong manatili sa bahay dahil may tagapagmana ka na. Pwede mong pamahalaan ang menggop ng mas madali. Asawa ko, talaga namang magaling ka magplano. Pero, ngayong pagkakataon, mali ang mga plano mo. Ang kasiyahan ay magsisimula. Ang magandang palabas ay magsisimula na. Ngayon, mukhang maganda ang itsura mo. Nag-makeup lang ako, hindi ko alam kung bakit. Ngayon, mas pagod pa ako kaysa sa kahapon. Kung pagod ka na, huwag mo na lang pilitin. Pasensya na, kanina ko lang nakita na nakayko ka ng matagal. Napagod ka ba? Wala nga naman, miss. Hindi ako napagod. Kahapon, ako yung nadala lang sa emosyon. Nagtatrabaho ka sabay bilang isang tagapamahala ng matagal at laging masigasig. Tungkol sa bata, sigurado kung wala kang kinalaman. Halika, may mahalang kang okasyon. Pagagandahin kita. Isang parang para mabigay galang sa'yo. Tara na.
Kung titignan ng maigi, ang iyong katawan at tsura, hindi naman talo sa akin. Kung medyo mas mataas ang iyong kalagayan, tsak na mga paboritong anak ng mga mayamang pamilya ang maghahangad sa'yo. Bakit nga ba nandito ka sa bahay namin at nagtatrabaho bilang tagapamahala? Kulang pa na isang bagay. Isang kakit-akit na babae. Hindi pwedeng mawala ng pabango. Huwag kang gumalaw. Kukunin ko lang to. Amoy prutas at bulaklak, bagay na bagay sa'yo. Tapos na, pumunta na tayo sa lubungan ng mga bisita. Meng! Matagal na tayong hindi nakita. Nandito na si Hu Xiao. Siguradong masaya tayo ngayong araw. Sige, Dito tayo. Lahat tayo ay mga tao na may malalaking kita. Salamat sa pagdala sa aking pribadong kaganapan. Ako si Ming Xiaoran, titiyakin kong magiging maganda ang lahat. Kung medyo mas mataas ang iyong kalagayan, tsak na mga paboritong anak ng mga mayamang pamilya ang maghahangad sa'yo. Kung hindi landas yung pinagmulan, Ming Xiaoran, kaunti lang mataas ng pinagmulan ko. Kaya muna ko si Pesha mula sa aking tabi at nakuha mo ang atensyon ng lahat. amoy prutas at bulaklak. Ikaw ba yon? Mas matamis ka pa kaysa sa prutas at bulaklak. Magandang kainin. Ito ang special na regalo ko sa'yo. Huwai-chan, Pangulo ng Hu Group. Masyadong magarbo sa pagasta ang pagpapalit ng babae parang damit lang. Paborito niya mga babae na may puting damit. Ang paborito niyang amoy ay ang matamis na amoy ng bulaklak at prutas. Ibigay ang utos sa mga susunod na araw. Magdaos ako ng isang party sa bahay. Particular na imbitado si Huwai-chan. Dapat dumaan siya at mabigyan ng suporta. Hu Xiao, yung pinangako mo sa akin, huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Ako si Huai-chan. Hindi ko pinapabayaan ang aking mga babae. Kanyang-kanyang tao ba yan? Siya nga, walang disiplina. Kaya nga. Anong ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Hindi ganyan! Hindi ganyan! Kung hindi ko lang gustong mag-KTV, nagkamali pa ako ng signal source. Hindi ko naisip na sa isang salo-salo, makakita ko ng ganitong eksena. Talaga, walang kahihiyan. Narinig ko, siya rin tagapamahala rito. Sa bahay ng amo niya, ginagawa ang mga ganitong bagay. Kaya itong tagapamahala na para bang sa kanya ng bahay na ito. Ah, Pesha. Baka may ibang dahilan siya. Ito na ang pangalawang beses mo. Hindi ganyan! Pakinggan mo ako! Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay dinala kita sa bahay nito bilang tagapamahala. Pinahiya ang pamilya namin. Hu Xiao, tulungan mo ako. Sabihin mo, ikaw ang unang... Hindi, Hu Xiao. Alam ko naman ang ugali ng tagapamahala ko. Baka naman ikaw nang aapi sa kanya. Pinilit mo siyang gawin ito. Sinali ka talaga! Siya ang umuna sa akin. Paano ko nanguna sa'yo? Siya ang una sumasagay sa kusina. Kung hindi mo ko in-invite sa ballroom, hindi ko sana ginawa ito. Isa kong tagapagmana ng isang grupo. Hindi ako makikialam sa isang kasambahay. Hindi ba't nakita mo lang ang posisyon at yaman ko? At gusto mong gamitin ito laban sa akin? Baka gusto mo lang makaangat sa posisyon? Baka nga ginamit mo pa ang trabaho mo para maglagay ng gamot sa akin.
Tama, totoo yun. Ikaw naglagay ng gamot para Hindi ko magulo. ginawa yan. Nagsasabi ka ng kalokohan. Kanina sinabi mo nahulog ka sa sa unang tingin. Sinabi mo gusto mong pagkasalan ako at gawing mayamang asawa. Magkakagusto ba ako sa isang katulong sa unang tingin? Baliw ka ba o akong nababaliw? Sa posisyon at estado ko, mag-iisip akong pagkasalan ka. Papakasalan ko mababang tao? Ganun bang sinasabi mo? Nakakatawa. Oo nga, kami ni Husyaw. Anong posisyon? Paano mangyayari yun? Pwede ba kami makakagusto sa isang tagapangalaga? Nabaliw na yata sa ambisyon. Mantong, Yanzong, ganyan ang kasinto sa pamilya niyo? Anong plano niyong gawin? Mula ngayon, palalayasin na siya sa bahay. Hindi na siya tatanggapin sa Ming family. At kami sa Hu family, hindi rin kami tatanggap ng ganitong klaseng tao. Dahil sinasabi niyo yan, kami sa Shen family, hindi rin siya tatanggapin. At hindi rin siya gusto ng Wang family. Wag! Wag! Itago mo yung peking pagmumukha mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino nagsabi na ako nandito para tulungan ka? Nandito lang ko para makita kung ano ang itsura ng isang tuta na itinapong palabas ng bahay. Yan ang gusto kong makita. Sinadya mo itong gawin? Oo. Sinadya kong gawin. Ginawa ko para mamukha kang maganda. Sinadyang sinabi ko sa'yo na maliban sa iyong lahi, lahat ng bagay ay mas magaling kasi sa akin. At sinadyang pinaplano ko ang isang live broadcast para sa'yo. Pero sa lahat ng mga bagay, ang dapat sisinay ka mismo sa hindi pagtanggi sa tukso. Ganyan kay Yuan Pesha, ganyan din kay Hua-chan. Inaasa na lahat mula sa mga lalaki. Kaya karapat dapat na natungwing iwanan sila. Si Pesha? Ano pangalan mo? Marami pa akong alam. Alam ko na kayo, magkasamang wala pa kabata. Alam ko. Nalim ko yung nagkakalapit sa likuran ko. Tatlong taon kayo nagtatakstil sa akin. Alam ko rin ang gusto niyong patayin ako. At kunin ang buong planong dominasyon sa main group. Ikang babae ka? Alam mo na lahat pero nagkukunwari ka pa? Akala mo ba yung maniniwala pa siya sa'yo? Kahit isang salita? Sun Hui, iniisip ko na kung ano ang magiging wakas mo. Ngunit ngayon, ang ending na ito ay siyang pinakamasaya kong makita. Sun Hui, karapat dapat ka lang naiwanan. Karapat dapat na madungi sa iyong pangalan. Ikaw! Bitawan mo ako! Ming Xiaoran, hindi kita patatawarin! Kaya, mahal kong asawa, ang susunod ay ikaw na. Simulan mo pala si Sun Hui. Si Yuan Pesha ay hindi pa nakahanap ng kapalit na maglalagay ng lason sa akin. Kahit na ayaw niya, kailangan niyang tanggapin na unti-unting bumabalik ang aking katawan sa kalusugan. Ano, parang may iniisip ka. May nangyari ba? Medyo nag-alala lang ako kay Yitong. Huwag ka mag-alala. Magiging ligtas lang siya. Ano ba? Simulan ng mga nakakaitong. Matagal na tayong hindi nagkalapit ng ganito. Simulang malaman ko ang tunay niyang pagkatao. Kahit nahawakan niya ako, naiirita ako. Paano kung magpatuloy pa kami? Pero asawa ko siya. Paano ko maiiwasan ito? May Xiaoran. Ano nangyari? Siguro, hindi pa lubos na gumaling katawan ko. Minsan ganito talaga. Magpagaling ka. Mas mahalaga ang kalusugan. Mahal ko, ang bait mo talaga. Mas mabuti ka pa sa akin. Ngayon, yayakapin kita at dadalhin sa kwarto para matulog. Tara. Itong maskara na pag-aalaga sa akin na para bang iniingatan ako. Suot niya ito na ilang taon. Walang butas ng matatakasan. Hindi nakapagtataka na sa nakarang buhay ko na paniwala niya ako. Matulog ka na. Pesha. Pesha. Pakiramdam ko'y halos gumaling na ako. Gusto kong pumunta sa ospital at makita si Yetong. Nang mapalayas ko si Sun Hui, wala nang nagbibigay ng lason sa kanya. Mukhang gumagaling na siya ng kaunti. Kung patuloy ko pa siyang pagbibigyan at gagamitin ng dahilan na para sa kanyang kabutihan, sigurado akong magdududa siya balang araw. Pwede ba, Pesha? Oo, pwede naman. Pero hindi ko komportable. Ganito na lang, papaalalahan ko si Su Chezu na samahan ka. Magmaneho at tulungan ka. Ayos lang ba? Hindi ba't natatakot ka lang na hindi ko kayo matutukan? Kaya mapapadala ka ng isang tao para subaybayan ako? Sinasabi mong iniisip mo aking kapakanan pero mukhang pinapahirapan mo lang siya.
Pero okay lang. Basta makalabas lang ako. Meron kong sandaang paraan para hindi siya makasabay sa akin. Sige, susundin kung gusto mo. May konti pa akong trabaho. Mauna na ako. Matulog ka na agad. Mula nang mga anak ako para sa kanya, hindi na ako muli lumabas ng bahay. Ang ganitong pagbibilad sa araw ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam na para bang muli akong nabubuhay. Nabili ko na po ang tubig! Ginang! 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 Ginang!